So, welcome po doon sa panghuli nating session bago sa graduation natin sa May 1. Ito pong session na to, importante po ito, may kaunting math, pero basic lang. Kasi ang pangalan po ng course natin ay Basic Bookkeeping. In reality, ang pag-aaralan po natin ngayon, mga financial statements. Okay, so may kaunti lang po itong math, so kailangan po ng attention ninyo. Pagkatapos po mamaya, mga bandang 2:30, pag-uusapan natin ang gagawin nating program of activities para sa graduation natin sa May 1. Okay, para po sa May 1, magkakaroon tayo ng isa pang bisita mula sa embassy. Hindi pa po namin alam kung sino sa ngayon. Pero tinitingnan po namin, baka po isang representative ng Labor Office ang pumunta dito. Okay, para po kausapin kayo. So, isa lang pong review. Yung first week, ang pinag-usapan natin ay entrepreneurship. Second week, ang pinag-usapan natin marketing and advertising. Ito pong ikatlong linggo, basic bookkeeping. Ito na po yung, okay, gusto nyo na magnegosyo. Alam nyo na kung paano pangalanan. Okay, alam nyo na kung kanino siya ibebenta. Ano ang gagawin nyo doon sa perang natatanggap nyo sa pang-araw-araw? Okay, paano nyo siya i-manage ng maayos? Ito po ang purpose ng basic bookkeeping. So, bago po yan, mag-ano lang po tayo. Kaunting example. Tama po ba ito? 5 equals 2 plus 3. Tama. Okay. 5 equals 3 plus 2. Tama pa din, diba? Kahit anong gawin nyo, tama yan. 5 minus 3 equals 2. 5 minus 2 equals 3. Okay, pare-pareho lang po yan ang sagot. Okay. Ito ang konsepto na pag-aaralan natin ngayon, lalo na kung i-apply na siya sa mga financial statements. Bakit po? Kung ako, meron akong negosyo, saan ako kukuha ng pera? Paano ako? Kunwari, gusto ko magtayo ng isang restaurant. Tapos kailangan ko ng puhunan. Ano yung pwedeng panggalingan ng puhunan? Bangko. Loan. Okay, ano pa? Investors. Investors. Okay, ano pa? Isulat natin yan. Bangko, investor, 5-6, ano ba? O sarili niyong pera. Diba? O pinaanan niyo mula sa magulang. Inyo, pera ninyo. Okay. So, dalawa ang pwedeng paggalingan. Yung inyo, at saka yung hindi inyo. So, kung ako, meron akong 100 pesos, tapos mangungutang ako sa bangko ng 50 pesos, meron akong 150 pesos pang negosyo. Okay? Yun po yung konsepto. Palitan natin ngayon yan. I-introduce ko po kayo sa tatlong konsepto. Una, assets. Okay. Ang assets, ito po ang lahat ng ari-arian ninyo. Kasama yung inutang. Lahat. Okay, so kunwari ako, meron akong, ito example natin na 150 pesos, ano? Yung 150 pesos na yun, bumili ko ng damit, bumili ko ng sapatos, tapos meron ako natirang pera. Lahat yon assets ko. Ang liabilities, ito yung inutang mo. Okay, kasi nagpunta ako ng bangko, nag-loan ako, nagpunta ako sa 5-6, umutang ako. Okay, kumuha ko ng pera mula sa investor. Okay, utang din yon. Kasi syempre, pag kumuha ko ng pera, kailangan bayaran ko sila. Okay, so pag-usapan po natin ng detalye mamaya yan kung alin dito ang utang, alin dito ang hindi utang. Okay, so ito po ang tinatawag na liabilities.
Ang equity, ito naman po yung pag-aari na ninyo. Ibinanan yung lupa mula sa magulang. O kaya may naipok kayo mula dito sa Korea na 200,000 pesos. Okay, so, pag sama-samahin po ninyo lahat yon, yun ang assets. Malinaw po ba? Simplahan po natin kung ano yung pera ko, equity, at kung ano yung inutang ko, liabilities. Pag pinagsama yon, yun ang asset ko. Okay? Ayan. Alalahanin niyo po ito, itong assets equals liabilities plus equity, kasi ito yung babalik-balikan natin. At kahit po anong gawin natin, pareho yan. Pagbalik na rin natin yan. Assets equals equity plus liability. Yun pa rin ang total. Assets minus liability equals equity. Assets minus equity equals liability. Hindi po ito magbabago. Lagi siyang balanse. Kaya ang tawag po dyan, pag nakakita kayo, balance sheet. Kaya tandaan po ninyo ito dahil importante rin ito. Isa to sa mga basic financial statements na dapat po familiar kayo. Balance sheet. Kasi, lagi siyang balanse. Okay, kahit po anong gawin ninyo, 5 pa rin ang sagot. Okay, 2 pa rin ang sagot, 3 pa rin ang sagot. Hindi po yan magbabago. Paikot-ikutin nyo lang. Pag hindi yan nagbalanse, meron kayong ginawang mali. Parang sinabi nyo ganito, meron akong pera na 150. Tapos nangutang ako ng 50 pesos. Ang assets ko, 140. Mali. Okay? So dapat po laging balanse. Balance sheet. Isa-isahin po natin ngayon yan. Umpisahan po natin sa equity. Ang equity, ito yung total na halaga ng pag-aari ko. Okay, halimbawa, nakamana ako sa magulang ko ng bahay, tsaka lupa. Pagkatapos, nagpa-assess ako. Yung bahay at lupa, ang halaga niya, kunwari lang po para madali mag-computer. Halimbawa, yung bahay at lupa, ang halaga niya ay 100,000 pesos. Kunwari lang po. Bahay at lupa. Pagkatapos, meron akong pera sa bangko. Ang pera ko sa bangko, kunwari din lang, 200,000 pesos. Kunwari lang po. So, ito, bangko. Pera sa bangko, cash. Ano pa po na pwede kong assets? Ako yung nagpautang. Asset po ba yun? Hindi. Asset yun. Asset yun. Kasi, ako ang nagpautang, babayaran din naman ako. Wala lang sa akin ngayon. Pero pag-aari ko pa din yun. Diba? Pera ko pa din yun. Pero, hindi siya cash. Ang tawag doon, receivable. Ito yung mga ikaw ang nagpautang. So, halimbawa, may kaibigan ako, nangutang sa akin. Sabi ko, sige, may extra pera ako. Pautangin kita ng 5,000 pesos. Ang tawag doon, receivable. Ano pa po ang pwedeng assets natin? Kotse. Sasakyan. Car. Oo, car. Pagpalagay natin na meron na akong kumpanya, ano yung mga assets na yun? Mga ano doon, mga